Ang kapal ng mukha mong pumuslit dito, sigaw ng asawa ko nang dumating ako sa salo-salo para sa pagbubukas ng bagong hotel ng kanyang pamilya, sabay hila sa aking kamay. Lumabas ka ngayon din. Ngunit nang humakbang ako paalis, biglang sumigaw ang direktor at sinabing, tigil, hindi niyo alam kung sino siya. Pagkarinig doon, agad na nanginig ang aking biyenan at ang aking asawa sa harap ng lahat ng panauhin. Bago simula ng kwento, mangyaring isulat sa comment section kung saang probinsya o lungsod nanggaling ang mga kaibigang nakikinig sa kwentong ito. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe upang mas lumaki pa ang channel na Puso at Ako at makapaghandog pa ng mga mas kapana-panabik na kwento. Isang malaking aranya ang marangyang nakasabit sa gitna ng bulwagan, nagpapatalbog ng liwanag na nagbibigay ng labis na karangyaan sa bawat sulok ng silid. Ngayong gabi ang pagbubukas ng bagong hotel sa BGC na matagal nang ipinagmamalaki ng pamilya ni Anton. Ang mga mahahalagang panauhin mula sa iba't ibang antas ng mga elitistang negosyante ay dumalo upang punuin ang silid, nag-uusap at nagpapayabangan ng kanilang kayamanan. Sa gitna ng kaguluhan at karangyaan, tahimik na pumasok si Danica. Nakasuot siya ng isang napakasimpleng bestida at isang payak na balabal na nakapatong at tumatakip sa kanyang dibdib. Napakalaki ng kaibahan ng kanyang ayos kumpara sa ibang mga babaeng nakasuot ng kumikinang na alahas at mga gown na gawa ng mga tanyag na taga-disenyo. Gayunpaman, walang pakialam si Danica sa mapanghamak na tingin ng ilang taong dumadaan sa kanya. Dumating siya hindi para humingi ng pagkilala mula sa kanila, kundi para makita kung hanggang saan paglalaruan ng kanyang asawa at ng pamilya nito ang kanilang kasal. Sa nakalipas na 3 taon, itinago ni Danica ang kanyang tunay na pagkatao. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng Maharlika Corporation, isang dambuhalang kumpanya na kumokontrol sa iba't ibang malalaking sektor ng negosyo sa bansa. Pinili ni Danica na mamuhay bilang isang ordinaryong babae dahil nais niyang makahanap ng tunay na pag-ibig. Isang lalaking magmamahal sa kanya nang hindi tumitingin sa yaman at kapangyarihan. Inakala niyang si Anton na ang tamang lalaki. Sa simula ng kanilang pagkakakilala, napakalambing at maasikaso ni Anton, ngunit nagbago ang lahat nang sila ay makasal. Ang pamilya ni Anton, lalo na ang kanyang inang si Ginang Asuncion, ay laging tinatrato si Danica na parang isang katulong na walang dignidad. Inutusan si Danica na magluto, maglinis ng bahay, at gawin ang lahat ng gawaing bahay ng walang pahinga. Tuwing nakakagawa ng maliit na pagkakamali si Danica, hindi nag-aatubili si Ginang Asuncion na magbitiw ng matatalas na pang-iinsulto. Tinatawag siyang isang mahirap na babae na sinuwerte lang na mapangasawa ng kanyang anak. Tiniis ni Danica ang lahat ng paghihirap na iyon nang may pagtitiyaga. Patuloy siyang nagbibigay ng pagkakataon kay Anton na ipagtanggol siya upang patunayan na talagang may pakialam ang lalaki. Ngunit laging kumakampi si Anton sa kanyang ina. Ang mas malala pa, ang tagumpay na ipinagmamalaki ni Anton ngayon ay talagang resulta ng palihim na panghihimasok ni Danica. Si Danica ang nag-ayos upang ang Maharlika Corporation ay magpasok ng malaking pondo para sa pagpapatayo ng hotel na ito. Ginamit niya ang pangalan ng kumpanya ng pamilya ni Anton bilang tagapamahala upang makaramdam ng pagmamalaki ang kanyang asawa. Inakala ni Danica na ang palihim na suportang ito ay magpapasaya kay Anton sa kanyang responsibilidad bilang haligi ng tahanan at magiging mas mabuting asawa. Ang pag-asang iyon ay tuluyang nawasak ngayong gabi. Mula sa isang sulok ng silid malapit sa hapagkainan, nahagip ng paningin ni Danica ang anyo ng kanyang asawa. Nakatayo ng buong kisig si Anton, suot ang isang mamahaling suit. Ngunit hindi nag-iisa ang lalaki. Sa tabi niya ay si Isabel, ang babaeng matagal ng kabit ni Anton. Sobrang gara ng bihis ni Isabel, nakasuot ng mahabang evening gown at mga alahas na diamanteng kumikinang sa liwanag ng ilaw. Malambing na ipinulupot ni Isabel ang kanyang braso sa braso ni Anton. Habang tinugon naman ito ni Anton ng isang malapad na ngiti at tingin na puno ng paghanga. Silang dalawa ay tumatawa, kasama ang ibang mga kasosyo sa negosyo. Umaasal na parang sila ang legal na mag-asawa at nag-iisang nagmamay-ari ng buong karangyaan ng hotel na ito. Nanlamig ang puso ni Danica nang makita ang eksenang iyon. Ang pasensyang binuo niya sa loob ng 3 taon ay unti-unting gumuho. Nag-iwan ito ng isang katatagan na matagal na niyang itinatago. Iniling ni Danica ang kanyang mukha at naglakad patungo sa mahabang mesa kung saan nakahain ang iba't ibang inumin. Nauhaw siya
at gusto lang kumuha ng isang baso ng sariwang fruit juice para basain ang kanyang lalamunan. Medyo nakakasakal ang hangin sa silid para sa kanya hindi dahil sira ang aircon, kundi dahil sa kapaligirang puno ng kaplastikan na bumabalot sa lugar na ito. Nang akmang kukunin na ng kanyang kamay ang basong salamin na naglalaman ng malamig na orange juice, biglang may bumangga sa kanyang balikat nang medyo malakas mula sa gilid. Dahil sa pagkakabangga tumagilid ang baso sa kamay ni Danica at natapon ang juice sa harapan ng kanyang sariling damit at tumalsik ng kaunti sa dulo ng gown ng babaeng nakabangga sa kanya. Lumingon si Danica at nakita si Isabel na nakatayo sa kanyang harapan na may mukhang sadyang ginulat. Gayunpaman, ang mga mata nito ay nagpapakita ng kalokohan. Bago pa man makapagsalita si Danica, agad na umatras ng isang hakbang si Isabel at sumigaw sa napakatining na boses. Binabasag nito ang malambing na tugtog na tinutugtog sa bulwagan. "Aray, sinasadya mo bang sirain ang mamahalin kong gown?" Sigaw ni Isabel habang nakaturo sa dulo ng kanyang gown na natalsikan lamang ng ilang patak ng tubig. Ang malakas na sigaw ni Isabel ay biglang nagpatigil sa lahat ng tao sa paligid. Tila naglaho ang musika nang lumingon ang mga mahahalagang panauhin patungo sa pinanggalingan ng ingay. Bumuo sila ng kalahating bilog, nakatingin kay Danica ng may pagtataka, at ang ilan ay may mapanghusgang tingin. Nagpatuloy sa pag-arte si Isabel, kumuha ng isang pirasong tissue at pinunasan ang dulo ng kanyang gown na may mukhang puno ng kalungkutan at galit. Tiningnan niya si Danica na parang isang kriminal na nakagawa ng isang malaking pagkakamali. "Alam mo ba kung magkano ang gown na ito? Ang isang hampas lupang tulad mo ay siguradong hindi makakabayad nito buong buhay mo?" Patuloy ni Isabel sa tonong mas pinataas pa. Sadyang nais ipahiya si Danica sa harap ng lahat ng mayayamang dumalo. Nanatiling kalmadong nakatayo si Danica sa kanyang pwesto. Wala siyang ipinakitang takot o pagkataranta kahit katiting. Kumuha siya ng isang pirasong tissue mula sa mesa at dahan-dahang pinunasan ang natapong juice sa kanyang sariling damit. Tuluyang binaliwala ang dramang ginagawa ni Isabel. Ang pagiging kalmado ni Danica ay mas nagpagalit kay Isabel dahil pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin. Kasabay nito nagsimulang magbulungan ang mga panauhin. Nagtatanong kung sino ang simpleng babaeng ito na nakabalabal na may lakas ng loob na gumawa ng gulo sa mahalagang kaganapan ng pamilya ni Anton. Nang marinig ang kaguluhan na nagbabanggit ng mamahaling gown at makita ang kumpol ng mga tao, agad na hinawi ni Anton ang mga tao para makita kung ano ang nangyayari. Malalaki at nagmamadali ang kanyang mga hakbang. Pagdating niya sa unahan at makitang nagkukunwaring umiiyak si Isabel habang nanduduro, agad na tumalim ang mukha ni Anton, ngunit ang tensyon na iyon ay naging matinding galit nang makilala ng kanyang mga mata kung sino ang babaeng nakatayo sa harap ni Isabel. Tumiim ang bagang ni Anton, lumitaw ang mga ugat sa kanyang leeg, at mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao sa gilid ng kanyang katawan. Hindi niya inaasahan na ang asawang itinatago niya sa bahay ay maglalakas loob na magpakita sa kaganapang pinakamahalaga sa kanyang kinabukasan. Humakbang palapit si Anton kay Danica na nanlilisik ang mga mata, handang ibuhos ang buong galit sa harap ng mga panauhin na ngayon ay naghihintay ng reaksyon ng nag-organisa ng salo-salo. Hindi na napigilan ni Anton ang kanyang emosyon. Pakiramdam niya ang kanyang dignidad bilang isang matagumpay at umuusbong na negosyante ay natapakan sa pagdating ng kanyang asawa na napakasimple ng ayos sa paningin ni Anton. Isang kahihiyan si Danica na dapat itagong mabuti upang hindi malaman ng kanyang mga kasosyo sa negosyo na mayroon siyang asawa na hindi kasing antas ng kanyang katayuan sa lipunan. Nang walang pakialam sa tingin ng 12 ng mahahalagang panauhin na nakapaligid sa kanila, itinuro ni Anton mismo ang mukha ni Danica. "Ang lakas ng loob mong pumuslit dito," bulyaw ni Anton sa malakas na boses na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Nabigla ang mga panauhin sa magaspang na sigaw na iyon. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang magbulungan, nagtatanong sa pagkakakilanlan ng babaeng iyon sa mga katabi nila. Ngumiti ng patuya si Isabel na nakatayo sa tabi ni Anton. Pakiramdam niya ay nanalo siya dahil agad siyang pinagtanggol ni Anton nang hindi man lang nagtatanong kung ano ang totoong nangyari. Tiningnan lang ni Danica ang hintuturo ng kanyang asawa nang may napakalamig na mga mata. Walang luha, walang takot. Nakikita lang niya ang isang lalaking tuluyan nang nawalan ng katinuan at nabulag ng kasakiman. Bago pa man makasagot si Danica,
Narinig ang mabilis na mga yabag na papalapit. Si Ginang Asunsyon na nakasuot ng kumikinang na sutlang gown at sobrang daming alahas sa leeg ay sumiksik sa mga tao. Namumula ang mukha ng Ginang sa pagpipigil ng galit nang makita ang manugang na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Agad na pumuwesto si Ginang Asunsyon sa tabi ni Anton. Nakisali sa pagtingin kay Danica nang may matinding puot. Wala kang hiyang mahirap ka. Sigurado akong nandito ka para humanap ng libreng pagkain sa elitistang lugar na ito. Pang-iinsulto ni Ginang Asunsyon sa matining na boses. Naging mabait na kami at binigyan ka ng matitirhan, at ngayon ay may lakas ng loob kang pumunta dito para sirain ang mahalagang kaganapan ng anak ko. Ang mukha mong parang pulubi ay nagbibigay kahihiyan sa aming pamilya. Sunod-sunod na pang-iinsulto ang malayang lumabas sa bibig ni Ginang Asunsyon. Nagsimulang tingnan ng mga panauhin si Danica nang may mapanghamak na tingin. Naniwala sila sa mga salita ni Ginang Asunsyon na ang babaeng iyon ay isang mahirap lamang na sadyang pumuslit para gumawa ng gulo. Nagkunwari pa si Isabel na nagpupunas ng kanyang mga luha ng buwaya habang nakasandal sa braso ni Anton. Tila ba siya ang pangunahing biktima sa pangyayaring ito? Anton, palayasin mo na siya. Sira na niya ang magandang gabi natin, sabi ni Isabel sa pabebe at pilit na boses. Sadyang pinapainit ang sitwasyon upang gumawa ng matinding hakbang si Anton. Nang marinig ang pakiusap ni Isabel at ang suporta ng kanyang ina, naramdaman ni Anton na kailangan niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Hindi niya gustong magmukhang mahina sa harap ng mga mahahalagang panauhin. Sa mabilis at marahas na galaw, humakbang pasulong si Anton at mahigpit na hinawakan ang pulso ni Danica. Napakadiin ng pagkakahawak na nag-iwan ito ng pamumula sa ilalim ng manggas ng damit ni Danica. Lumabas ka ngayon din. Sigaw ni Anton sa mismong mukha ni Danica. Nagsimulang kaladkarin at hilahin ni Anton si Danica nang sapilitan patawid sa kumikinang na marmol na sahig. Sinubukan ni Danica na panatilihin ang kanyang balanse upang hindi matumba dahil sa marahas na paghila ng asawa. Kahit masakit ang kanyang kamay, hindi man lang dumaing si Danica. Napakalinaw ng kanyang isip, hinayaan niyang kaladkarin siya ni Anton. Dahil bawat hakbang na ginagawa ni Anton ngayon ay hakbang patungo sa sarili nitong pagkasira. Ang panahon ng pagpapasensya ay magtatapos na ngayong gabi. Tiniyak ni Danica sa kanyang puso na ang lalaking ito at ang buong pamilya nito ay hindi na kailanman makakatikim ng awa mula sa kanya. Nahawi ang mga panauhin upang magbigay daan kay Anton na patuloy na kinakaladkad si Danica patungo sa pangunahing pinto ng bulwagan. Sumunod si Ginang Asunsyon at Isabel mula sa likuran na may ngiti ng tagumpay na malinaw na nakaguhit sa kanilang mga mukha. Pakiramdam nila ay nagtagumpay silang alisin ang istorbo at siguruhin ang kanilang posisyon sa tuktok ng lipunan. Ang mataas na inukit na pintuang kahoy sa harap nila ang hangganan sa pagitan ng karangyaan ng bulwagan at ng labasan ng hotel. Naghanda si Anton na itulak si Danica palabas ng pintong iyon at utusan ng mga guwardiya na huwag nang papasukin muli ang babaeng ito. Ngunit nang ilang hakbang na lang ang layo ni Anton mula sa labasan at handa nang itulak ang katawan ni Danica, ang malaking pintuang kahoy ay bumukas ng maluwang mula sa labas. Dalawang guwardiyang nakasuot ng itim na uniforme ang unang pumasok upang magbigay daan. Sinundan ito ng paglabas ng isang Ginoo na nakasuot ng madilim na abong suit. Naglalakad ang lalaki ng may matuwid na tindig, matapang na mukha at napakalakas na aura ng kapangyarihan. Siya ay si Don Arturo, ang pangunahing direktor ng pinakamalaking kumpanyang nagpondo sa pagpapatayo ng hotel na ito. Ang kanyang presensya ang pangunahing dahilan kung bakit idinaos ang salu-salong ito ng napakarangya. Nang makita kung sino ang bagong pumasok, agad na tumigil ang mga hakbang ni Anton. Lumaki ang kanyang mga mata at ang kanyang pagkataranta ay agad na humupa at napalitan ng labis na paggalang. Dali-daling binitawan ni Anton ang pulso ni Danica na parang nakahawak siya ng baga. Inayos niya ang kanyang suit na medyo nagusot dahil sa kaguluhan kanina at nagpakita ng pinakamalaking ngiti na kaya niyang gawin. Humakbang si Anton palapit kay Don Arturo, tuluyang binaliwala si Danica na ngayon ay malayang nakatayo sa kanyang tabi. Agad ding binago ni Ginang Asunsyon at Isabel ang ekspresyon ng kanilang mukha upang maging napakagalang at matamis, handang salubungin ang panauhing pandangal na magdedesisyon ng kapalaran ng kanilang yaman. Magandang gabi, Don Arturo. Isang malaking karangalan ang inyong pagdalo sa pagbubukas ng aming hotel ngayong gabi. Bati ni Anton habang bahagyang iniyuko ang kanyang ulo
sinusubukang magpakita ng pinakamataas na paggalang. Ngunit hindi sinuklian ang malapad na ngiti ni Anton. Tumigil sa paglakad si Don Arturo at tahimik na tumayo sa may pintuan. Hindi man lang tiningnan ng Ginoo si Anton. Ang kanyang paningin ay hindi nakatuon sa marangyang dekorasyon ng silid, hindi sa mga mahahalagang panauhing naghihintay sa kanya, at lalong walang pakialam sa matamis na bati ni Anton. Matulis na nakatitig ang mga mata ni Don Arturo sa simpleng babaeng nakabalabal na kinaladkad lamang ng sapilitan ni Anton. Ang kadalasang kalmadong mukha ni Don Arturo ngayon ay naging matalim. Tumiim ang kanyang bagang at tila pinipigilan ang kanyang hininga. Ang silid na kanina ay puno ng malambing na musika at bulungan ng mga panauhin ay biglang natahimik. Sa paghihintay kung ano ang gagawin ng pinakamakapangyarihang tao sa silid na iyon, binaliwala ni Don Arturo ang nakalahad na kamay ni Anton, naglakad nilagpasan ang lalaki at hinayaang tumayong parang bato si Anton habang ang kamay ay nakabitin pa rin sa ere. Nakabitin pa rin sa ere ang kamay ni Anton na handang makipagkamay habang ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho. Talagang nilagpasan lang siya ni Don Arturo. Tila isang hindi nakikitang estatwa lang si Anton na nakatayo malapit sa pinto. Biglang guminaw ang hangin sa loob ng bulwagan para kay Anton. Ang lantarang pagtanggi mula sa pinakamakapangyarihang tao ngayong gabi ay sumira sa kanyang dignidad sa harap ng daan-daang pares ng mga mata. Nagkatinginan ang mga panauhin na pagtantong may malaking mali na nangyayari. Nagsimulang magbulungan ang ilan sa kanila. Nagtatanong kung bakit si Don Arturo na kilalang maingat sa magandang asal sa negosyo ay kayang balewalain ang host ng pagbubukas ng hotel na ito. Naramdaman ni Anton ang pag-init ng kanyang mukha dahil sa pagpipigil ng labis na kahihiyan. Gumagana ng mabilis ang kanyang isip para maghanap ng makatwirang dahilan kung bakit nangyari sa kanya ang nakakahiyang insidenteng ito. Nang lumingon siya sa gilid, muling natuon ang kanyang mga mata kay Danica na kalmado pa ring nakatayo sa kanyang simpleng damit. Agad na gumawa ng konklusyon si Anton na ganap na mali. Sigurado siya ng 100% na nandidiri at nasaktan si Don Arturo nang makitang may babaeng napakasimple ng ayos na humaharang sa pangunahing daanan. Sa mundo ng mataas na uri ng negosyo na puno ng karangyaan, ang panlabas na anyo ang lahat. At naramdaman ni Anton na sinira ni Danica ang perpektong imahe na pinaghirapan niyang buuin. Sa mabibilis na hakbang at naghahabol na hininga, muling nilapitan ni Anton si Danica. Wala na siyang pakialam sa tingin ng mga panauhin. Ang nasa isip lang niya ay ang kagustuhang agad na alisin ang babaeng iyon mula sa paningin ni Don Arturo para maitama niya ang kanyang pagkakamali. Itinaas ni Anton ang kanyang kamay na may layuning itulak ng buong lakas ang balikat ni Danica upang tumabi ang kanyang asawa mula sa daanan. Sina Ginang Asuncion at Isabel na nakatayo hindi kalayuan sa kanila ay nakangiti lamang ng patuya, lubos na sumusuporta sa marahas na gagawin ni Anton kay Danica. Tumabi ka, huwag mong harangan ang daan ng mahahalagang tao. Wala kang kwentang babae. Ang presensya mo ay laging nagdadala ng problema sa akin. Bulong ni Anton sa boses na sapat ang lakas para marinig ng mga nasa unahan. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay ni Anton sa balikat ni Danica sa ikalawang pagkakataon, isang napakalakas at malalim na boses ang sumabog na bumasag sa katahimikan. Tigil. Hindi ninyo alam kung sino siya. Napakalakas ng sigaw na iyon, puno ng matinding galit at katatagan. Umalingaw-ngaw ang boses na tumalbog sa mga marmol na pader ng bulwagan na gumulat sa lahat. Ang instrumental na musikang sumasabay sa kaganapan ng gabing iyon ay agad na ipinatigil ng mga musikero na nakaramdam din ng kaba. Agad na binalot ng kabuuang katahimikan ang malawak na silid na iyon. Walang kahit isang panauhin ang naglakas loob na magsalita. Kahit ang tunog ng hininga ay tila pinigil. Ang lahat ay tila naging estatwa sa kani-kanilang pwesto. Lumipat ang kanilang paningin mula kay Anton, patungo sa taong sumigaw. Ang taong iyon ay si Don Arturo, ang ginoong lubhang ginagalang at kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Ngayoy nakatayo nang namumula ang mukha sa pagpipigil ng galit. Matulis na nakatitig ang kanyang mga mata kay Anton. Tila ba kaya ng titig na iyon na durugin ang mga buto sa katawan ni Anton sa sandaling iyon? Mabilis na binawi ni Anton ang kanyang kamay. Matinding nanginginig ang kanyang katawan. Hindi niya maunawaan kung bakit bigla siyang sinigawan ni Don Arturo nang may ganoong katinding galit. Lumunok si Anton, sinubukang humanap ng mga salita para ipagtanggol ang sarili, ngunit naging matigas ang kanyang dila. Sina Ginang Asuncion at Isabel
na kanina ay pakiramdam na sa itaas ngayon, ay natahimik at nanigas din. Namutla ang mukha ni Ginang Asunsyon habang si Isabel ay hindi namamalayang napapakuyom sa dulo ng kanyang mamahaling gown. Hindi nila naiintindihan ang nangyayari ngunit ang aura ng galit mula kay Don Arturo ay agad na nagpaliit ng kanilang tapang. Pinigilan ng mga panauhin ang kanilang hininga, naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Sa mundo ng negosyo, ang galit mula sa isang mataas na pinuno, tulad ni Don Arturo, ay maaaring mga hulugan ng pagkasira ng karera at negosyo sa isang iglap. Iniling ni Don Arturo ang kanyang mukha mula kay Anton, na nanginginig sa takot. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang suit sa isang medyo nagmamadaling galaw ng kamay. Matapos maramdaman na sapat na ang pormalidad ng kanyang ayos, dahan-dahang humakbang ang Ginoo palapit kay Danica. Malinaw na naririnig ang kanyang mga hakbang sa gitna ng katahimikan ng silid, nang ang distansya sa pagitan nila ay 2 hakbang na lang. Ang pinakahindi kapanipaniwalang bagay para sa lahat sa silid na iyon ay sa wakas nangyari. Si Don Arturo, ang taong may napakalaking kayamanan at kapangyarihan, ay iniyuko ang kanyang katawan hanggang bumuo ng 90-degree angle sa harap ni Danica. Ang pagyuko ay ginawa ng napaka-perpekto, nagpapakita ng napakalalim at taus-pusong paggalang. Pinanatili niya ang kanyang posisyon sa loob ng ilang segundo bago tuluyang nagsalita sa napakalambing na tono at puno ng pagsisisi na napakalaki ng kaibahan sa kanyang sigaw kanina. Magandang gabi, senyora. Patawad kung nahuli ako sa pagsalubong sa inyo. Hindi ko po inaasahan na dadalo kayo ngayong gabi ng personal at walang mga guwardiya. Ang mga salitang iyon ay malinaw na lumabas sa bibig ni Don Arturo. Ang kapaligiran sa loob ng bulwagan na kanina ay tahimik ay ngayon naging dagat ng nakakapangilabot na pagkalito. Lumaki ang mga mata ng mga panauhin. Nagkatinginan sila, sinubukang siguraduhin na hindi sila mali ng dinig. Ang isang taong tinatawag na senyora ng isang taong kasing antas ni Don Arturo ay tiyak na hindi basta-bastang tao. Tiyak na mayroon siyang kapangyarihan na higit sa lahat. Ngunit ang katotohanang ang titulong iyon ay ibinigay sa simpleng babaeng nakabalabal na kalalait at kinaladkad lamang ng host ay tila nagpalumpo sa katinuan ng lahat ng dumalo. Nakatayong parang tipak ng yelo si Anton. Nalaglag ang kanyang panga. Nakatitig ang kanyang mga mata sa eksena sa kanyang harapan nang may blangkong paningin. Napakabilis ng pintig ng kanyang puso kaya sumakit ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay may problema ang kanyang pandinig. Paano naging posible na ang dakilang lalaki na kanina pa niya pinupuri ay yuyuko bilang paggalang kay Danica? Isang ordinaryong babae lang si Danica na pinakasalan niya dahil sa awa. Si Danica ang asawa na sa loob ng 3 taon ay naglaban ng kanyang mga damit. Nagluto ng kanyang pagkain at tumanggap ng lahat ng pang-iinsulto mula sa kanyang ina nang hindi kailanman lumalaban. Siguradong isang malaking pagkakamali ito. Sinubukan ng kanyang isip na tanggihan ang katotohanang inihain sa harap ng kanyang sariling mga mata. Samantala, hindi man lang nagulat si Danica sa pagtrato ni Don Arturo. Hindi siya umatras at hindi rin siya nakaramdam ng pagkaasiwa. Nanatiling tuwid ang kanyang tindig. Nagpapakita ng natural na awtoridad na matagal na niyang itinatago ng mahigpit sa likod ng kanyang pagiging tahimik. Tiningnan ni Danica ang likod ni Don Arturo na nakayuko pa rin sa kanyang harapan pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Tumayo na kayo, Don Arturo, hindi na kailangan pang maging labis, sabi ni Danica sa kalmadong boses ngunit may napakalakas na awtoridad. Pagkarinig sa utos na iyon, agad na itinuwid muli ni Don Arturo ang kanyang katawan. Ibinaba niya ang kanyang paningin, hindi naglakas loob na tumitig ng matagal sa mga mata ni Danica. Pagkatapos ay humakbang patabi si Don Arturo ng isang hakbang, nagbigay daan at espasyo para kay Danica, tila ba isa siyang tapat na guwardiya na nagbabantay sa kanyang reyna. Ang matinding pagbabago sa ugali ni Don Arturo ay naging isang mabigat na suntok para sa pamilya ni Anton. Ang marangyang bulwagan ngayon ay naging isang entablado ng paghuhusga at ang tensyon sa hangin ay nagpapahirap sa paghinga ng sinuman. Ang gabi na dapat sana ay tuktok ng pagmamalaki ng pamilya ni Anton ay unti-unting naging simula ng kanilang pinakamasamang bangungot na hindi kailanman malilimutan. Salamat sa patuloy na pakikinig sa kwento mula sa channel na Puso at Ako. Tara ituloy natin sa pinakabuod ng kwento. Ang nakakapangilabot na katahimikan ay naghahari pa rin sa malawak na silid. Walang kahit isang panauhin ang naglakas loob na gumalaw o magsalita. Lahat sila ay naging buhay na saksi sa napakabilis na pagbabagong ito ng kapangyarihan.
Nanigas pa rin sa pwesto si Anton, nagpapalipat-lipat ng tingin sa pagitan ng kanyang asawa at ng ginoong pinakaginagalang niya sa mundo ng negosyo. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo at leeg, na nagpapasakal sa kwelyo ng kanyang mamahaling suit. Masyadong nagtatrabaho ang utak ni Anton upang itanggi ang bago lang niyang nakita at narinig. Ang kanyang kayabangan at napakataas na kumpiyansa sa sarili ay mahigpit na tumatanggi sa katotohanang ang babaeng minaliit niya sa loob ng maraming taon ay may posisyong higit na mas mataas kaysa sa kanya. Sa medyo nanginginig na hininga, pinilit ni Anton ang isang alanganing ngiti sa kanyang mukha. Tumawa siya ng mahina, isang pilit na tawa na napakakaiba at wala sa tono sa gitna ng katahimikan. Humakbang si Anton pasulong sinusubukang basagin ang katahimikan na itinuturing niyang isang nakakatawang hindi pagkakaunawaan. Wala siyang ibang maisip na dahilan, kundi ang posibilidad na nagkakamali ng pagkilala sa tao, ang kanyang kasosyo sa negosyo. Siguradong nagkakamali kayo ng tao, sabi ni Anton, habang nakaturo sa kanyang asawa, gamit ang medyo nanginginig na hintuturo, Don Arturo. Nakakatawa po talaga ito. Isa lamang siyang hamak na asawa kong mahirap at walang kwenta. Hindi siya isang senyora o sino mang mahalagang tao. Isa lang siyang ordinaryong babae na ang trabaho ay maglinis ng bahay. Huwag po kayong magpapalinlang sa anyo niyang nagkukunwaring tahimik. Kusang lumabas ang mga insultong iyon mula sa bibig ni Anton. Sinubukan niyang kumbinsihin ang lahat ng panauhin na siya pa rin ang may kontrol sa sitwasyong ito. Na siya ang tunay na may kapangyarihan. Ngunit agad na nawala ang alanganing ngiti ni Anton nang makita ang reaksyon ng lalaki sa kanyang harapan. Sa halip na makitawa o mapagtanto ang pagkakamali, lumingon si Don Arturo at tiningnan si Anton nang may napakatalim at nandidiring tingin. Ang tinging iyon ay uri ng tingin na ibinibigay ng isang tao kapag nakakita ng dumi sa ilalim ng kanyang sapatos. Tumahimik ka. Bulyaw ni Don Arturo sa boses na mas malakas at mas nagbabanta kaysa kanina. Napaatras si Anton na takot nang makita ang purong galit sa mga mata ng matandang lalaki. Humakbang si Don Arturo palapit kay Anton, nakaturo ng eksakto sa harap ng dibdib ni Anton gamit ang kanyang daliri. Ikaw ang bulag at tanga. Hindi mo alam kung sino ang babaeng nakatayo sa harap mo. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng Maharlika Corporation. Ang kumpanyang nagbigay ng 90% ng pondo para sa pagpapatayo ng hotel na ito. Ang kumpanyang naging dahilan kung bakit ka nakatayo diyan suot ang mamahaling suit ngayong gabi at may lakas ka ng loob na insultuhin siya sa harap ko. Sigaw ni Don Arturo na may diin sa bawat salita niya. Ang pahayag mula kay Don Arturo ay parang kidlat na tumama ng eksakto sa itaas ng ulo ni Anton. Ang mga salitang nag-iisang tagapagmana at pangunahing nagpondo ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Biglang nanlambot ang mga tuhod ni Anton. Tila ba sa pilitang tinanggal ang lahat ng buto sa kanyang katawan. Napaatras siya ng pasuray-suray. Bahagyang bumuka ang kanyang bibig ngunit wala siyang masabi kahit isang salita. Sa nakalipas na panahon, laging ipinagmamalaki ni Anton ang malaking pamumuhunan na nagmula sa Maharlika Corporation. Nagyayabang siya sa lahat ng kanyang mga kasosyo sa negosyo na mayroon siyang pambihirang galing sa pakikipag-usap, kaya nakuha niya ang napakalaking pondong iyon. Hindi niya kailanman nalaman na ang kanyang sariling asawa pala ang nagmamay-ari ng dambuhalang kumpanyang iyon. Sa likod ni Anton, hindi na kayang suportahan ni Ginang Asuncion ang bigat ng kanyang sariling katawan. Napakaputla ng mukha ng matandang Ginang. Tila umurong ang lahat ng dugo mula sa kanyang ulo. Sinimulan niyang iling-iling ang kanyang ulo nang malakas tumatangging maniwala sa nakakatakot na katotohanang kakarating lang na ibinunyag. Hindi maaari, siguradong kasinungalingan lang ito, sigaw ni Ginang Asuncion sa nanginginig at tarantang boses. Tumingin siya sa paligid patungo sa mga panauhing naghahanap ng suporta, ngunit lahat ay nakatingin sa kanya ng may nakakaawang paningin. Pagkatapos ay palipat-lipat na tiningnan ni Ginang Asuncion sina Don Arturo at Danica. Siguradong binayaran kayo ng babaeng ito para umarte. Isa lang siyang katulong sa bahay ko. Siya ang nagwawalis, naglalampaso, at naghuhugas ng aming mga pinggan araw-araw. Paanong nangyari na ang mahirap na babaeng inuutusan kong gumawa ng mabibigat na trabaho araw-araw ay ang may-ari ng isang dambuhalang kumpanya? Imposible ito, daldal ni Ginang Asuncion ng walang tigil. Kusang ibinubunyag ang kanyang sariling kalupitan sa publiko. Nang marinig ang pag-amin mula sa bibig mismo ng kanyang biyenan, lalong minaliit ng mga panauhin ang pamilya ni Anton. Ang gawing katulong ng walang pahinga ang manugang ay isang gawaing napakawalan ng moralidad.
Lalo pat ang manugang na iyon ang taong palihim na bumuo ng tagumpay ng kanilang pamilya. Si Danica na kanina patahimik na nakikinig sa lahat ng kaguluhan, sa wakas ay naglabas ng mahabang hininga. Nanatiling blanko ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng nakakapangilabot na lamig. Palipat-lipat siyang tumingin sa kanyang biyenan at sa kanyang asawa. Tandang-tanda niya ang bawat pang-iinsulto, pagmumura at masamang pagtrato na natanggap niya habang nakatira sa kanilang bahay. Tiniis niya ang lahat dahil umaasa siya na may kaunting kabutihan sa puso ni Anton. Isang pagtatanggol mula sa isang asawa na dapat sana ay pinoprotektahan ang kanyang asawa. Ngunit ngayong gabi nang makita ang kanyang asawa na magkahawak kamay sa ibang babae at pinalayas siya na parang basura, napagtanto ni Danica na ang kanyang kabutihan sa loob ng mahabang panahon ay sinuklian lamang ng lason. Ginawa ko ang lahat ng gawaing bahay na iyon para lang makita kung gaano ninyo sasamantalahin ang aking presensya, sabi ni Danica na bumasag sa katahimikan. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit napakalinaw na narinig sa bawat sulok ng silid. Gusto kong malaman kung may kaunti man lang bang pagkatao sa inyong pamilya. Ngunit lumalabas na ang yaman at kayabangan ay tuluyan na kayong nabulag. Pakiramdam ninyo ay may karapatan kayong tapakan ng ibang tao dahil lang pakiramdam ninyo ay mas mayaman kayo. Gayong ang yamang ipinagmamalaki ninyo ay nagmula mismo sa aking bulsa. Gumuhit si Danica ng isang napakanipis at malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras sa mga sakim na taong ito. Sa isang napaka-eleganteng galaw itinaas ni Danica ang kanyang kanang kamay at pinitik ang kanyang mga daliri ng isang beses sa hangin. Narinig ng malakas ang tunog ng pagpitik ng daliri. Agad ding muling bumukas ang pangunahing pinto. Isang nakababatang lalaki na may matipunong pangangatawan at sanay na tindig ang pumasok na humawi sa kumpol ng tao. Ang lalaking iyon ay si Rico, ang personal na katulong at pinuno ng seguridad na pinagkakatiwalaan ni Danica. Ang mukha ni Rico ay napakaseryoso at propesyonal na nagpapakita ng ganap na katatagan malalaki at mabibilis ang kanyang mga hakbang walang pakialam sa tingin ng mga tao sa paligid niya. Sa kanyang kanang kamay, may dalang kulay pilak na metal na briefcase si Rico na mukhang napakatibay at ligtas. Diretsyong naglakad si Rico patungo sa walang lamang mesa na hindi kalayuan sa pangunahing entablado. Ibinaba niya ang briefcase sa mesa na lumikha ng medyo malakas na tunog. Pagkatapos ay lumingon si Rico kay Danica at nagbigay ng isang magalang na pagtango. Ang metal na briefcase sa ibabaw ng mesa ngayon ay naging sentro ng atensyon ng buong silid. Tila ang bagay na iyon ay Pandora's box na maglalabas ng malaking sakuna sa buhay ni Anton at ng kanyang pamilya. Ang pagbagsak ng dinastiya ng pamilya ni Anton ay naghihintay na lang na mabuksan ang briefcase na iyon. Matuwid na nakatayo si Rico sa harap ng metal na briefcase na kalalagay lamang niya sa mahabang mesa. Mabilis at napakahusay ng galaw ng kanyang mga kamay sa pagbukas ng combination lock ng briefcase. Narinig ang medyo malakas na tunog ng pag-click na bumasag sa katahimikan ng bulwagan. Sinundan ng galaw ni Rico sa pagbukas ng maluwang sa takip ng briefcase. Sa loob ng lalagyan ay maayos na nakasalansan ang ilang patong ng mga folder na naglalaman ng mga opisyal na dokumentong may pirma sa ibabaw ng selyo at isang maliit na digital storage device. Nang hindi nag-aaksaya ng kahit isang segundo, kinuha ni Rico ang digital device at naglakad patungo sa control table ng mga kagamitan sa entablado na matatagpuan sa sulok ng silid. Agad na tumabi ang ilang technician ng event na nakabantay doon, nagbigay ng daan nang may buong paggalang pagkatapos makita ang interaksyon ni Don Arturo at Danica kanina. Ikinonekta ni Rico ang kanyang device sa pangunahing computer system ng bulwagan. Pagkatapos sa ilang mabilis na pag-type sa keyboard, inilipat niya ang mahahalagang datos para ipakita sa malaking screen na nakasabit sa gitna ng entablado ng silid. Biglang umilaw, nang maliwanag ang projector, nagpapalabas ng higanting visual patungo sa puting screen. Lahat ng panauhin kahit hindi inutusan ay agad na nag-angat ng ulo, itinuon ang kanilang paningin sa mga salita at larawan ng mga dokumentong ngayon ay malinaw na nakapaskil sa kanilang harapan. Ang unang pahinang ipinakita ay ang Deed of Incorporation ng Hotel Management Company. Doon ay nakasulat ng napakalinaw, nakaprint sa malalaking titik na ang pangalan ng nag-iisang 100% legal na nagmamay-ari ng lahat ng lupa, gusali at ari-ariang ito ay si Danica San Diego. Ang pangalan ni Anton ay hindi nakasulat bilang may-ari ng bahagi, kundi may katayuan lamang bilang isang empleyado
na humahawak ng posisyong operational manager. Sa ibaba ng dokumentong iyon ay mayroong sugnay ng kontrata sa pagtatrabaho na nagsasaad na ang nagmamay-ari ng kapital ay may karapatang sibakin palitan at alisin ang tagapamahala anumang oras nang hindi na kailangang magbigay ng separation pay kung may matuklasang mabigat na paglabag o pag-abuso sa kapangyarihan. Nanlaki ang mga mata ni Anton habang binabasa ang hanay ng mga pangungusap sa malaking screen na iyon. Nagsimulang humingal ang kanyang paghinga. Tila biglang naubos ang hangin sa loob ng higanting bulwagang ito. Humakbang siya palapit sa screen na may nanginginig na mga binti. Sinusubukang humanap ng maling spelling o peking pirma na magagamit niyang dahilan para magtanggol. Ngunit ang mga opisyal na selyo ng batas at ng isang sikat na notaryo ay malinaw na nakapaskil sa ilalim ng dokumento. Ang pirma ni Danica ay nakaguhit ng napakaayos at legal na may bisa sa loob ng 3 taon na ito. Inakala ni Anton na siya ay isang hari na nagtayo ng kanyang sariling imperyo ng negosyo mula sa wala. Buong pagmamalaki siyang nagyayabang sa lahat ng mga kasamahang negosyante na ang marangyang hotel na ito ay bunga ng kanyang sipag at talino sa pagpapaikot ng pera. Sa katunayan, isa lamang siyang empleyado na itinalaga para magbantay ng bahay ng iba. Isang inuutusan na binigyan ng marangyang pasilidad habang ang tunay na amo ay nagkukunwaring katulong sa sarili nitong bahay. Ang hindi matiis na kahihiyan ay agad na wumasak sa buong dignidad ni Anton. Ang kanyang mukha na kanina'y namumula dahil sa galit ay ngayoy namumutla na parang blangkong papel. Dahan-dahan siyang lumingon kay Danica, na kalmado pa ring nakatayo. Binalikan siya ng simpleng babaeng nakabalabal ng isang blangkong tingin na napaka nakakatakot. Tingin ng isang nagwagi na hindi na kailangan pang mag-abala na magdiwang. Gustong ibuka ni Anton ang kanyang bibig para may sabihin, para gumawa ng bagong kasinungalingan. Ngunit matigas ang kanyang dila, blangko ang kanyang isip. Ang legal na katotohanang nakapaskil sa malaking screen ay napakatibay para pabulaanan ng mga walang kwentang salita. Nagsimula ng lantarang magbulungan ang mga panauhin na katuro kay Anton ng mapanghamak at may nakakababang awa. Ang mayabang na host ay napatunayang hindi hihigit sa isang manika na pinaglalaruan ng kanyang sariling asawa. Sa likod ni Anton, narinig ang pinigilang tili mula sa bibig ni Ginang Asuncion. Hindi na kayang suportahan ng mga tuhod ng Ginang ang bigat ng kanyang katawan. Napabagsak siyang nakaupo sa malamig na marmol na sahig na lumikha ng medyo malakas na tunog. Nanginginig na mahigpit na nakakuyom ang kanyang 2 kamay sa dulo ng kanyang mamahaling damit. Ang mga mata ni Ginang Asuncion ay nakatingin sa malaking screen ng blanko at puno ng kawalan ng pag-asa. Ang lahat ng ilusyon ng pamumuhay ng marangya bilang senyora ng isang higanting may-ari ng hotel ay agad na nadurog sa harap ng kanyang mga mata. Tandang-tanda niya kung paano niya pinilit si Danica na maglampaso ng sahig hanggang hating gabi. Ininsulto ang pamilya ni Danica na inaakala niyang mahirap at inutusan ang babae na kainin ang natirang pagkain sa kusina. Ngayon ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng napakalakas. Ang manugang na araw-araw niyang sinasaktan sa isip at pisikal ay ang pinagmumulan ng lahat ng yamang natatamasa niya at ipinagmamayabang niya sa kanyang mga kaibigan sa lipunan. Kung babawiin ni Danica ang lahat, napagtanto ni Ginang Asuncion na babalik siya sa pagiging pulubi na walang anuman. Si Isabel na nakatayo hindi kalayuan kay Ginang Asuncion ay nagsimulang makaramdam ng labis na pagkataranta. Ang plano niyang maging isang mayamang senyora sa pamamagitan ng pangaagaw kay Anton ay ngayon nasa bingit na ng pagkawasak. Tumingin siya sa malaking screen at tumingin sa mukha ni Danica nang may kumukulong dibdib sa pagpipigil ng galit. Ang kasakiman at pagka-pride ay nagpangyari sa katinuan ni Isabel na maglaho na lang. Hindi niya matanggap na ang kanyang pangarap ay sinira ng isang babaeng napakasimple ng ayos na itinuturing niya bilang basura. Sa nagmamadaling hakbang at mukhang puno ng galit, nakipagsiksikan si Isabel sa maliit na grupo ng mga panauhin at naglakad ng mabilis papalapit kay Danica. Ang kanyang hintuturo na pinalamutian ng mamahaling alahas ay tuwid na nakaturo sa mukha ni Danica, sinusubukang ipagtanggol ang mga natitirang piraso ng kanyang dignidad na wasak na. Siguradong sinungaling ka, sigaw ni Isabel, sa matining na boses na nakakabingi. Ang lahat ng dokumento sa screen na iyon ay siguradong peke. Nagbayad ka ng tao para palsipikahin ang lahat para magmukha kang sikat. Naikwento na sa akin ni Anton ang lahat. Sinabi ni Anton na kanya ang lahat ng kayamanang ito.
Sarili niyang pinaghirapan hindi pag-aari ng isang hampaslupang babaeng tulad mo. Naiinggit ka lang dahil mas pinili ako ng asawa mo kaysa sa iyo na makaluma at nakakasawa. Ang walang basehang akusasyon na ibinato ni Isabel ay muling nagpatindi ng tensyon sa silid. Tiningnan ng ilang panauhin si Isabel nang nandidiri. Napagtanto kung gaano kawalang hiya ang babaeng iyon na malinaw ng may katayuan bilang tagapanira ng pamilya ng iba, ngunit may lakas ng loob pang itaas ang boses. Si Rico na nakatayo malapit sa control table ay agad na naghandang humakbang para alisin si Isabel. Ngunit itinaas ni Danica ang kanyang kamay na nagbibigay senyales para manatili sa pwesto ang kanyang personal na katulong at hindi man lang nadala sa emosyon sa sigaw ni Isabel. Sa halip tiningnan niya ang babaeng nangaagaw ng asawa nang may napakanipis at malamig na ngiti. Isang ngiting magpapatindig balahibo sa sinumang makakakita. Ganoon ka ba kasigurado na si Anton ay isang mayamang lalaki na magbibigay sa iyo ng marangyang buhay? Tanong ni Danica sa mababang boses na napakakalmado, ngunit matalim na tumutusok sa isipan ni Isabel. Pakiramdam mo ba nanalo ka na dahil nagtagumpay kang agawin ng lalaking kayang-kaya lang gamitin ang yaman ng asawa niya para magyabang? Nakakaawa ka talaga. Nang hindi hinihintay ang sagot mula kay Isabel, na ang mukha ay nagsimula ng mamula sa galit, kinapa ni Danica ang kanyang maliit na bag na dala at naglabas ng isang makabagong cellphone na pinakabagong modelo. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga daliri na kumakatok sa salamin ng gadget, binubuksan ang isang voice record na matagal na niyang inihanda. Pagkatapos ay itinaas ni Danica ang kanyang kamay, pinindot ang play button na may pinakamalakas na volume. Inilapit niya ang device sa pinakamalapit na mikropono na konektado sa buong sound system ng bulwagan. Sa sumunod na segundo, isang bagong katotohanan na mas marumi pa sa kasinungalingan ni Anton ang handang ibunyag sa harap ng daan-daang pares ng mga mata na naghihintay pa rin ng susunod sa drama ngayong gabi. Isang mahinang static sound ang narinig saglit mula sa lahat ng sulok ng speakers na nakakabit sa pader at kisame ng bulwagan. Pagkalipas ng ilang segundo, isang napakalinaw at napakapamilyar na boses ng babae ang umalingaw-ngaw na bumasag sa katahimikan. Agad na nakilala ng lahat sa silid ang boses na iyon. Iyon ay ang boses ni Isabel. Ngunit ang tono ng kanyang pagsasalita sa recording na ito ay hindi tunog pabebe tulad kapag nilalandi niya si Anton. Ang kanyang boses ay tunog tuso, malamig at puno ng masamang intensyon. Hayaan mo lang, mahal. Ang boses ni Isabel mula sa recording ay narinig na tumatawa ng mahina at mapanlait. Napakadaling lokohin ni Anton. Uhaw na uhaw siya sa paggalang at gustong-gustong pinupuri. Kailangan ko lang siyang purihin ng kaunti, mag-ayos ng maganda at ibibigay na niya agad ang anumang hilingin ko. Napakatanga talaga ng lalaking iyon. Pakiramdam niya siya ang pinakamagaling, pero walang laman ang utak niya. Narinig ang mga gulat na tili mula sa ilang babaeng panauhin. Si Anton na naninigas pa ring nakatitig sa malaking screen ay ngayon ay lumingon ng may matigas na galaw tulad ng sirang robot. Tinitigan niya si Isabel na nanlalaki ang mga mata. Hindi makapaniwala, sa bago lang niyang narinig. Namutla naman ng husto si Isabel. Matinding nanginginig ang kanyang mga labi. Napaatras siya, pailing-iling ang ulo ng tarantang nagbibigay senyales kay Anton na hindi siya iyon. Kahit alam ng lahat na iyon ang kanyang boses na hindi maikakaila, hindi pa tapos ang recording. Ang boses ng isang banyagang lalaki na malinaw na hindi boses ni Anton ay narinig na sumasagot sa sinabi ni Isabel. Siguraduhin mong makukuha mo ang access sa kanyang personal na account bago matapos ang gabi ng pagbubukas. Kailangan na nating ilipat agad ang lahat ng kanyang pera sa account natin sa ibang bansa. Kapag naubos na ang pera niya, iiwanan mo na siya at aalis na tayo rito. Hayaan mo siyang masira, kasama ang mayabang niyang inasabi ng lalaki sa recording. Mas malakas pang tumawa si Isabel sa recording. Siyempre ngayong gabi pagkatapos ng event, kukunin ko ang loob niya na ilipat ang natitirang pera ng kumpanya niya para daw sa puhunan sa negosyo kasama ko. Kapag pumasok na ang pera na iyon, aalis na agad tayo ngayong gabi patungong airport. Sawa na akong magkunwaring mahal ko ang tanga at mayabang na lalaking iyon. Tumigil ang recording pagkatapos ng isang mahinang pag-click. Nag-iwan ng katahimikang napakabigat sa loob ng bulwagan. Ang lahat ng mukha ngayon ay lumingon upang tingnan si Isabel nang may matinding puot at pandidiri. Nanginginig na nakatayo si Anton. Napakabilis ng pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Ang kanyang namumutlang mukha ngayon ay naging pulang-pula.
Pinipigilan ang galit, kahihiyan at pagtataksil na wumasak sa kanyang buong pagkatao hanggang sa maging durog. Tiningnan niya ang babaeng palagi niyang sinasamba. Ang babaeng binilhan niya ng mamahaling alahas at mga magagarang damit ay isa palang linta na may planong ubusin ang lahat ng pera niya at tatakas kasama ang ibang lalaki. Bago pa man makapagsalita si Anton upang ibuhos ang kanyang galit, si Rico, na nakatayo malapit sa control table, ay muling pinindot ang kanyang keyboard. Sa pagkakataong ito, ang malaking screen sa entablado ay nagbago na nagpapakita ng isang listahan ng mga patunay ng mga pinansyal na transaksyon ng kumpanya. Mayroong 12 mga kopya ng mga resibo sa pagbili ng mga mamahaling bagay mula sa designer bags, diamanting alahas, mamahaling relo, hanggang sa mga bill ng pagpapaganda na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Sa tabi ng bawat resibong iyon, ipinakita ni Rico ang datos ng daloy ng pondo na direktang nagmula sa operational cash ng kumpanya, na dapat sana ay ginamit pambayad sa sahod ng mga construction worker at buwanang sweldo ng mga empleyado ng hotel. Kumuha si Anton ng pera ng kumpanya nang walang paalam para gastusan ang marangyang pamumuhay ni Isabel. Tinitigan ni Danica ang kanyang asawa nang may nakakapasong lamig sa kanyang mga mata. Kumuha ka ng pera ng kumpanya na dapat ay para sa mga masisipag na manggagawa para lang ibili ng mga mamahaling gamit ang babaeng nagpaplano ng iyong pagkasira. Hindi ka lang nabigong asawa, Anton, kundi isa ka ring duwag at taksil sa mga taong nagtatrabaho para sa iyo. Nang marinig na ibinunyag ang ebidensya ng kanyang krimen nang napakalinaw sa publiko na wala kay Isabel ang lahat ng lakas at kayabangan niya, napagtanto niyang tapos na ang laro niya at wala na siyang makukuhang pera, kahit isang sentimo. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng paraan para makatakas, 2 malalaking gwardya ang humakbang palapit sa kanya base sa utos ni Rico. Mahigpit na hinawakan ng mga gwardya ang 2 braso ni Isabel, walang pakialam sa histerikal na pagtili ng babae. Bitawan niyo ako, wag niyo akong hawakan. Wala kayong karapatang gawin ito sa akin. Tili ni Isabel habang nagpupumiglas at naninipa sa hangin. Ngunit walang silbi ang kanyang pagsisikap. Walang awang kinaladkad ng mga gwardya si Isabel. Patungo sa exit, tinatrato siya eksakto tulad ng orihinal na intensyon ni na Anton at Ginang Asunsyon, nakaladkarin si Danica palabas. Sa buong daan patungo sa pinto, nagbigay daan ang mga panauhin habang nagbabato ng mga mapanlait na tingin. Ang ilan pa sa kanila ay nire-record ang nakakahiyang pangyayari gamit ang kani-kanilang mga cellphone. Unti-unting nawala ang mga sigaw ni Isabel sa likod ng malaking pinto na muling sumara na nag-iwan ng napakababang katapusan para sa babaeng nangaagaw ng asawa. Nang makitang kinakaladkad palabas si Isabel na parang basura, tuluyan ng gumuho ang mental na depensa ni Anton. Napagtanto ngayon ng lalaking dating uhaw sa paggalang at mayabang na nawala na ang lahat sa kanya. Wala siyang yaman, walang kumpanya, wala na siyang kabit. At ang pinakamasama, tinapon lang niya ang babaeng nagmamay-ari ng lahat ng kayamanang sumusuporta sa kanyang buhay sa buong panahong ito. Ang labis na pasakit ng pagsisisi ay umatake sa kanyang dibdib na parang libo-libong matutulis na karayom. Nang hihina ang kanyang mga binti, hindi na kayang tumayo ng tuwid. Ibinagsak ni Anton ang kanyang sarili sa sahig na marmol na may malakas na tunog ng tuhod na tumama rito. Gumapang siya ng dahan-dahan palapit kay Danica, wala nang pakialam sa 12 ng mga mata ng mahahalagang bisitang nakatingin sa kanya nang may mapanghusgang tingin. Paglapit niya, mahigpit na niyakap agad ni Anton ang parehong bukong-bukong ni Danica. Patuloy na dumadaloy ang mga luha ng pagsisisi at kawalan ng pag-asa na bumabasa sa kanyang mukha, sinisira ang perpektong anyo niya bilang matagumpay na negosyante ngayong gabi. Mahal, patawarin mo ako. Nakikiusap ako ng kapatawaran sa iyo. Iyak ni Anton sa paos at matinding nanginginig na boses. Iniyuko niya ang kanyang ulo hanggang sa dumampi ang kanyang noo sa dulo ng sapatos ni Danica. Nasetap ako. Yung babaeng yun ang lumandi sa akin, nagkamali ako, Danica, talagang nabulag ako. Parang awa mo na bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mahal pa rin kita. Nangangako akong magbabago at magiging mabuting asawa. Nakikiusap ako, wag mo akong iwan ng ganito. Ang kaawa-awang panangis ni Anton ay nakakadurog ng puso pakinggan. Ngunit wala ni isa sa silid ang nakaramdam ng awa sa kanya. Alam nilang lahat na ang pag-iyak na iyon ay hindi isang anyo ng pagsisisi sa kanyang mga pagkakamali sa pananakit kay Danica, kundi ang takot sa kahirapan na ngayon ay malawak na nakanganga sa harap niya.
Tahimik na nakatayo si Danica na hinahayaan si Anton na yakapin ang kanyang mga paa. Tumingin siya sa ulo ng kanyang asawa na may napakalamig na ekspresyon nang walang kahit anong awa. Ang kanyang puso na dati puno ng pagmamahal at pag-asa ay mahigpit na nakasara at naging bato para sa lalaking nasa ibaba niya. Sa isang kalmadong galaw, muling binuksan ni Danica ang zipper ng kanyang maliit na bag. Sa halip na magbigay ng banayad na himas o mga salita ng pagpapatawad tulad ng inaasahan ni Anton, inilabas pa ni Danica ang isang brown envelope na katamtaman ang laki na mahigpit na nakaselyado. Hinawakan niya ng mahigpit ang envelope handang ibagsak ang huling maso na tatapos sa kanilang kasal na puno ng kaplastikan magpakailanman. Tiningnan ni Danica ang lalaking nakadapa, na yakap-yakap ang kanyang mga bukong-bukong ng may blangkong tingin. Wala na kahit anong awa sa puso niya. 3 taon siyang nabuhay sa tanikala ng pang-aapi. Pagsisilbihan ng bawat pangangailangan ng lalaking ito at ng kanyang ina para lamang ituring na parang maruming doormat sa harap ng pintuan. Ang lalaking nangakong aalagaan siya ay ngayon umiiyak na humihingi ng kapatawaran, hindi dahil napagtanto niya ang kanyang mga pagkakamali, kundi dahil sa takot na mawala ang lahat ng karangyaang nakakabit sa kanya. Sa isang napakakalmado ngunit malakas na galaw ng paa, iniatras ni Danica ang kanyang paa ng isang hakbang. Si Anton na nawalan ng balanse ay agad na bumagsak na nakadapa. Tumama ang kanyang noo sa malamig na sahig na marmol nang may medyo malakas na tunog. Napadaing ng mahina si Anton pero inangat agad niya ang kanyang ulo nakatingin sa asawa niyang puno ng luha at labis na kaawa-awang kawalan ng pag-asa. Nang hindi nag-aaksaya ng isang segundo, itinaas ni Danica ang kanyang kanang kamay na kanina pa hawak ang isang brown envelope. Ibinato niya ang envelope mismo sa mukha ni Anton. Dumapo ang envelope sa pisngi ni Anton bago nahulog sa kanyang kandungan. Tinitigan ni Anton ang bagay na nasa kandungan niya nang may nanginginig na mga kamay. Napakabilis ng tibok ng puso niya. Agad na binalot ng masamang pakiramdam ang kanyang isip. Dahan-dahan niyang binuksan ang selyo ng brown envelope at naglabas ng ilang piraso ng opisyal na papel na nakastaple na magkakasama. Sa unang pahina ay nakasulat sa makapal na letra na iyon ay ang papeles ng annulment na opisyal ng isinumite sa korte ng pamilya. Ang mga pangalan ni Danica at Anton ay malinaw na nakasulat doon. Ngunit ang nagpatigil ng hininga ni Anton ay hindi ang mga papeles ng annulment, kundi ang makapal na dokumentong isiningit sa susunod na pahina. Ito ang papeles ng annulment natin. Kumpleto kasama ang kopya ng prenuptial agreement na pinirmahan mo noon nang hindi man lang binabasa, sabi ni Danica sa napakalinaw at matatag na boses na bumabasag sa katahimikan ng bulwagan na puno pa rin ng mga panauhin. Malikot na gumalaw ang mga mata ni Anton sa pagbabasa ng bawat hanay ng mga legal na pangungusap na nakasulat sa papel. Tumulo ang malamig na pawis na kasing laki ng butil ng mais mula sa kanyang noo. Ngayon lang niya napagtanto ang kanyang katangahan sa nakaraan. Ilang araw bago ang kanilang kasal, 3 taon na ang nakararaan, inihain nga ni Danica ang isang bunton ng mga dokumento upang pirmahan. Sa oras na iyon si Anton, na nakakaramdam na napakatalino niya at palaging minaliit si Danica, ay hindi man lang nag-abalang basahin ang nilalaman ng mga papel na iyon. Pinirmahan lang niya ang bawat pahina. Inaakala na isa lamang itong ordinaryong usaping pang-administratibo na hindi mahalaga. Ngayon ang kanyang katangahan at kayabangan ang naging boomerang na sumira sa buong buhay niya nang walang natitira. Ipinagpatuloy ni Danica ang kanyang mga salita, sinisigurado na bawat isa sa kwarto ay malinaw na maririnig kung anong parusa ang nararapat na ibigay sa taksil na lalaki sa kanyang harapan. Napakalinaw ng nilalaman nito. Anton, kung mapapatunayang nagtaksil ka o gumawa ng domestic violence, lalabas ka sa kasalang ito nang walang dalang kahit isang sentimo. Lahat ng assets, pera sa account, property, maging ang mga mamahaling damit na nakadikit ngayon sa katawan mo, lahat yan ibabalik sa akin bilang legal na may-ari. Babalik ka talaga sa pagiging taong walang anumang ari-arian. Katulad noong una kitang matagpuan, napasigaw ng pigil si Anton. Nilamukot niya ang prenuptial agreement paper hanggang magusot ito. Gumuho ang kanyang puso sa piraso. Ang lahat ng yaman na kanyang naipon, ang lahat ng pagmamalaki na ipinagmalaki niya sa kanyang mga kaibigan, lahat ng ito ay nawasak sa isang gabi. Napagtanto niyang si Danica pala ang may buong kontrol sa buhay niya sa buong panahong ito.
Naglagay ng napaka-perpektong patibong ang kanyang asawa, na matiyagang naghihintay hanggang sa sirain ni Anton ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kasakiman at kataksilan. Ibinaba ni Anton ang kanyang ulo ng malalim umiiyak, na inaangilan ang kanyang kapalaran na ngayon ay nagbago mula sa pagiging isang top businessman tungo sa pagiging mahirap walang trabaho na may maraming utang. Hindi na siya naglakas loob na tumingin pa sa mukha ni Danica, lalo na ang tumingin sa mukha ng mga panauhin na ngayon ay pinagtatawanan ang kanyang katangahan. Sa kabilang banda, hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Anton. Narinig ng napakalinaw ni Ginang Asunsyon ang bawat paliwanag ni Danica. Naging napakaputla ng mukha ng matandang Ginang pagkatapos ay namula sa matinding galit na umabot hanggang anit. Ang kanyang isip ay naging napakagulo. Ang pagkawala ng kanyang yaman, pagkawala ng kanyang marangyang bahay, at pagbalik sa pamumuhay sa kahirapan, ang mga bagay na pinakakinakatakutan niya sa mundong ito. Sa panahong ito nabuhay siya sa pagmamayabang sa yaman ng kanyang manugang, nagkukunwaring isang makapangyarihang mayamang senyora. Ngayon lahat ng maskarang iyon ay nawasak na. Ang labis na kahihiyan na may halong hindi pagtanggap ay nagpangyaring tuluyang mawala ang katinoan ni Ginang Asunsyon. Tinitigan niya si Danica ng may nanlalaking mga mata na nagpapalabas ng purong pagkamuhi na parang isang baliw. Hindi patas ito, isa kang tuso. Pinlano mo itong lahat para agawin ang ari-arian ng anak ko. Sigaw ni Ginang Asunsyon sa paos na boses na lubhang nakakatakot. Nahirapan siyang tumayo. Mukhang magulo ang kanyang mamahaling gown. Napakabilis ng paghinga ni Ginang Asunsyon. Malikot na gumalaw ang kanyang paningin sa paligid ng kwarto. Naghahanap ng bagay na magagamit niya upang mailabas ang galit na hindi na niya mapigilan. Pagkatapos, ay nakatuon ang kanyang mga mata sa isang malaking pabilog na mesa na hindi kalayuan sa entablado. Sa ibabaw ng mesang iyon ay mayroong napakagarang 5 palapag na cake. Nasa tabi mismo ng cake ang isang kumikinang na mahabang kutsilyo na sadyang inihanda para sa cake cutting event. Napakatalas at matulis ng dulo ng kutsilyo, walang pag-aalinlangan. Tumakbo si Ginang Asunsyon patungo sa mesa gamit ang enerhiya na galing kung saan. Humawi siya sa ilang mga bisita na agad na lumihis sa takot na makita ang kanyang galit na mukha. Hinablot ni Ginang Asunsyon ang hawakan ng mahabang kutsilyo gamit ang kanyang kanang kamay. Mahigpit niya itong hinawakan kaya pumuti ang mga buko ng kanyang mga daliri, habang itinataas ang kutsilyo ng napakataas. Inikot niya ang kanyang katawan, at tumakbong mabilis papunta sa likuran ni Danica na nooy nakatalikod. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang intensyon na pumatay. Nais niyang lipulin ang babaeng nakabalabal na sumira sa imperyo ng negosyo ng kanilang pamilya. Wala na siyang pakialam sa maaaring mangyari sa batas o sa 12-dosenang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya. Isa lang ang nasa isip niya ang saksakin si Danica hanggang mawasak. Mamatay ka. Lintik na hampas lupang babae sigaw ni Ginang Asunsyon sa abot ng kanyang makakaya. Napasigaw sa takot ang mga panauhing nakakita sa nangyari. Tinakpan ng ilang babae ang kanilang mga mukha gamit ang 2 kamay, habang ang mga lalaki naman ay nagpanik at umatras palayo sa dinaraanan ni Ginang Asunsyon. Ang kapaligiran sa loob ng bulwagan na dati puno ng tensyon ngayon ay naging lubos na kaguluhan at gulat. Ang mahabang kutsilyo sa kamay ni Ginang Asunsyon ay nagningning na nagpapatalbog ng liwanag mula sa mga pandekorasyon na ilaw na gumagalaw ng mabilis ng direkta patungo sa likod ni Danica. Si Danica nang marinig ang hiyawan ng mga panauhin ay dahan-dahang napalingon sa likuran. Nahagip ng kanyang mga mata ang kanyang biyenan na tumatakbong may dalang patalim. Ngunit sa halip na umilag o humingi ng tulong, nanatiling nakatayo ng tuwid si Danica nang hindi man lang nagbabago ang kanyang ekspresyon. Hindi siya natakot dahil alam niyang hindi siya nag-iisa kailanman. Bago pa man dumampi ang matalim na dulo ng kutsilyo sa tela ng damit, ay gumalaw ang isang maitim na anino na humiwa sa hangin ng napakabilis. Si Rico na kanina pa nakatayo doon habang minamasdan ang buong kwarto tulad ng agila ay sumulong. Naging dahilan ang kanyang instincts at high martial arts training para mabasa niya ang mga galaw ni Ginang Asunsyon simula nang kinuha ng matandang babae ang kutsilyo sa mesa gamit ang napakahusay at nakakamatay na galaw. Sinalag ni Rico ang braso ni Ginang Asunsyon mula sa gilid at binago ang direksyon ng saksak ng kutsilyo upang ito ay lumampas palayo sa katawan ni Danica. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon na huminga, agad na pinihit ni Rico ang pulso ng matandang babae nang may matinding lock.
Isang mahinang tunog ng pagkabitak ng buto ang narinig na sinundan ng isang napakatulis na sigaw ng sakit mula sa bibig ni Ginang Asunsyon. Hindi na kinaya ng mga daliri niya na mapigilan ang kanyang pagkakahawak at ang mahabang kutsilyo ay bumagsak at tumunog sa malamig na sahig na marmol at tumalsik ng malayo sa ilalim ng hapagkainan. Itinulak naman pababa ni Rico ang balikat ni Ginang Asunsyon na pinilit siyang lumuhod sa sahig habang nakakulong ang mga kamay sa kanyang likuran. Napadaing sa sakit si Ginang Asunsyon. Ang kanyang mukha ay nakadiin sa malamig na sahig, hindi makagalaw ng 1 mm sa ilalim ng presyon ng pambihirang lakas. Ibinaling pababa ni Danica ang kanyang tingin sa biyenan na ngayoy nakahandusay na parang mabangis na hayop na napaamo. Walang galit sa mga mata ni Danica. Isa lamang malamig na tingin na nagpapakita kung gaano kababa ang posisyon ng babaeng iyon ngayon. Patuloy sa pagpupumiglas at panunumpa si Ginang Asunsyon, nagpapalabas ng masasamang salita na talagang hindi angkop na sambitin ng isang taong nagsasabing galing siya sa alta sosyedad. Ngunit nagdagdag lamang ng kaunting diin si Rico sa kanyang kumpas, kaya agad na tumigil sa pagpupumiglas si Ginang Asunsyon at napalitan iyon ng mahinang daing. Sa sandaling umabot sa sukdulan ang tensyon sa silid, narinig ang isang nakakabinging ingay mula sa labas ng gusali ng hotel. Lalong lumakas ang tunog ng tumagos sa makapal na pader na salamin ng silid kainan. Iyon ay tunog ng sirena ng pulisya. Ang mga pula at asul na warning lights ay maliwanag na tumagos sa higanteng bintana ng salamin sa pangunahing lobby. Paglikha ng nakakatakot na pagkislap ng liwanag sa kisame ng kwarto. Nagkatinginan ang mga panauhin na may matigas na mukha. Pinatutunayan ng presensya ng pulisya na ngayong gabi ay hindi lang tungkol sa dramang hiwalayan o pagtataksil, kundi sa halip ay may mataas na antas na krimen ang nabunyag at naghihintay ng hustisya. Mahigpit at mabibigat na yabag ang narinig na patungo sa labi ng hotel. Itinulak ng maluwang na bumukas ang malalaking pintong kahoy ng bulwagan mula sa labas. 6 na pulis na nakasuot ng buong uniforme ang pumasok na may maayos na pormasyon. Seryoso at awtoridad ang kanilang mga mukha. Mabilis na tumabi ang mga panauhin na hati sa 2 panig at nagbigay ng malinaw na daan para sa mga opisyal ng batas na naglalakad ng diretso sa pangunahing entablado. Labis na natakot si Anton na nakaluhod pa rin sa sahig. Matinding nanginig siya. Blangkong nakatingin ang kanyang mga mata sa mga pulis. Alam niya na ang katapusan ng lahat ay dumating na at wala nang paraan para makatakas. Huminto sa harap ni Anton ang pulis na namuno sa grupo. Naglabas siya ng opisyal na selyadong papel mula sa kanyang bulsa at binuksan ito sa harap ng lahat. Ang baritonong boses ng opisyal ay umalingaw-ngaw na malakas at matatag. Anton at Ginang Asunsyon. Opisyal kayong dalawa na aarestuhin ngayong gabi dahil sa tax evasion at money laundering sa pagkukunwari na negosyo ng pamilya na naging dahilan ng pagkalugi ng bansa at ng funding company ng 10-10 milyon. May opisyal kaming arrest warrant na pinirmahan ng piskalya. Ang anunsyo ay parang time bomb na sumabog, tuluyang sumira sa mga natitira pang dignidad ng pamilya ni Anton. Umiling-iling si Anton nang mabilis sinusubukang itanggi ang lahat. Hindi, wala akong alam. May pagkakamali dito. Malinis kong pinamamahalaan ng kumpanya. Sigaw niya sa desperasyon. Humakbang ng isang hakbang pasulong si Danica na nakatingin sa kanyang asawa nang may nakakababa. Akala mo ba na nahimik lang ako sa nakalipas na 3 taon? Mula pa noong unang taon ng ating pagsasama, napansin ko na ang mga kahina-hinalang pondo sa mga libro ng pananalapi ng iyong kumpanya. Minanipula mo ang mga ulat, gumawa ng mga peking proyekto. At inilayo mo ang pondo sa pagtatayo ng hotel sa personal na account ng iyong ina para suportahan ang inyong marangyang pamumuhay. Lihim akong umupa ng independenteng auditor at kinolekta ko ang lahat ng ebidensya ng mga maduduming transaksyon na ginawa mo. Ang lahat ng dokumentong iyon kumpleto sa patunay ng cash flow ay ibinigay ko mismo sa pulisya noong nakaraang linggo dahil sa detalyado at pinagplanuhang paliwanag ni Danica. Napagtanto ni Anton kung gaano siya naging katangahan sa buong panahong ito. Inakala niya na si Danica ay isang masunurin na asawa na walang muwang sa mundo ng pagnenegosyo. Kahit sa likod ng kanyang pananahimik, ang babaeng ito na nakabalabal ay nagbuo ng napakalakas na legal na net upang ikulong siya sa buhay. Ang lahat ng krimen na ginawa ni Anton at ng kanyang ina ay nai-record ng perpekto ng hindi pinalampas. 2 pulis ang sumulong at puwersahang hinila ang katawan ni Anton patayo. Ang malamig na tunog ng metal handcuffs na tumutunog ng malakas kasunod ng isang pag-click
habang ang iron circle ay nakalock ng mahigpit sa pulso ni Anton. Kasabay nito, pinalitan ng isa pang pulis si Rico, itinaas ang katawan ni Ginang Asuncion mula sa sahig at inilagay ang parehong posas sa kanyang mga kamay. Si Ginang Asuncion na dati ay mabangis, ngayon ay sumisigaw ng pangalan ng kanyang anak nagmakaawa na iligtas. Gayunpaman, yumuko lang si Anton ng buong pagpapakumbaba habang patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Wala na siyang anumang kapangyarihan. Nagsimulang akayin ng mga pulis sina Anton at Ginang Asuncion palabas. Habang naglalakad, kinailangan nilang dumaan sa mga importanteng panauhin na ngayon ay nandidiri sa kanila at puno ng panunuya. Narinig ang mga insulto at mapanlait na bulungan mula sa lahat ng sulok ng kwarto, ang tuluyang kabayaran sa lahat ng arogansya na ipinakita ng pamilyang ito. Ito ang pinakamasakit na anyo ng panlipunang kaparusahan para kay Anton at sa kanyang ina na laging sikat para sa papuri at karangalan. Ngunit bago nakaabot sa main door ang grupo ng pulisya, isang malakas na pagtikhim ang narinig sa direksyon ng entablado. Isang nasa katanghali ang gulang na Ginoo na nakasalamin at maayos na suit ang lumabas sa karamihan. Siya ay opisyal na kinatawan ng bangko na nag-asikaso sa lahat ng mga deposito at pautang ng pamilya ni Anton. Kinuha ng Ginoo ang mikropono na nasa mesa at tumingin ng diretso kina Anton at Ginang Asuncion na ngayon ay tumigil sa kanilang kinatatayuan na may seryosong mukha. Huminga siya ng malalim. Naghahanda na ipahayag ang pangwakas na pahayag na magtitiyak na hindi na muling makakabangon ang pamilya ni Anton mula sa kapahamakan ngayong gabi. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki na siyang opisyal na kinatawan ng bangko ay nakatayong may tuwid na postura sa gitna ng silid. Hinawakan niya ang mikropono gamit ang kanyang kanang kamay, habang ang kanyang kaliwang kamay ay may hawak na folder na naglalaman ng makapal na dokumento sa pagbabangko. Napakatalim ng kanyang mga mata na tumagos sa direksyon ni na Anton at Ginang Asuncion na ngayon ay nanigas sa kanilang lugar na nakaposas ng bakal. Ang maluwang na kwarto ng party ay muling natahimik. Daan-daang bisita ang napigil sa hininga na naghihintay kung anong anunsyo ang ihahatid ng lalaking ito. Alam ng lahat na ang bangkong kinakatawan ng Ginoong ito ay ang pinakamalaking institusyong pampinansyal na pinagkautangan ni Anton ng pera upang mabayaran ang kanyang marangyang pamumuhay. Ang lalaki ay tumikhim ng mahina upang malinaw ang kanyang boses at nagsimulang magsalita sa napakapormal at hindi mapag-aalinlangan ng tono. Magandang gabi sa lahat ng mga imbitadong bisita sa kwartong ito, sabi ng kinatawan ng bangko sa boses na bariton na umaalingaw-ngaw mula sa bawat speaker. Batay sa ebidensya na inihayag ngayong gabi at batay sa isang panloob na pagsisiyasat na isinagawa namin sa nakaraang ilang linggo, nakakita kami ng isang kamangha-manghang katotohanan. Si Ginoong Anton ay nagsangkot ng maraming mahahalagang dokumento kapag nag-apply para sa pautang ng isang malaking halaga mula sa amin. Ginamit niya ang ari-arian ng kumpanya na hindi sa kanya bilang collateral para sa kanyang utang at minanipula ang kanyang mga financial report para magmukhang mataas ang kapasidad niyang magbayad. Ang lahat ng garantiya sa pautang na ibinigay sa amin ay pekeng garantiya. Ang marinig ang pahayag na iyon ay muling nanlaki ang mga mata ni Anton. Nanghina na nga ang katawan niya, mas lalo pang nanghina ngayon. Sinubukan niyang buksan ang kanyang bibig para tumutol, pero naipit ang boses sa kanyang lalamunan. Hindi binigyan ng kinatawan ng bangko si Anton ng kaunting pagkakataon upang makialam. Binuksan niya ang folder sa kanyang kamay at binasa ang huling desisyon na ibinigay ng Regional Trial Court. Kaya naman, bilang pag-follow up sa mabigat na paglabag na ito, sa batas ipinapahayag namin sa bangko na lahat ng personal na ari-arian na pag-aari ng pamilya ni Ginoong Anton ay opisyal naming kumpiskahin ngayong gabi. Ang mansyon na iyong tinirahan kasama ang lahat ng nilalaman nito at ang mga mamahaling sasakyan na nakaparada sa iyong bakuran ay ibibigay na ngayon sa estado para pambayad sa nawalang pera. Ang notice of confiscation ay idinikit sa inyong pintuan sa sandaling ito rin. Kayo ay wala ng anumang karapatan na bumalik sa bahay na iyon o kumuha ng anumang mga gamit mula rito. Ang lantarang pahayag ay parang higanteng maso na humampas sa ulo ni Ginang Asuncion. Nawasak ng tuluyan ang kanyang pag-asa na manirahan doon pagkagaling sa pagkalugi. Ang mamahaling bahay na lagi niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga amiga ay nawala. Sumigaw si Ginang Asuncion ng hysterically. Nakakabingi ang kanyang hiyaw sa tenga. Umiyak siya at nahulog sa sahig na tumangging isama ng pulisya. Hindi mo pwedeng kunin ang bahay ko. Bahay ko yun.
Ayaw kong maging pulubi. Anton, gumawa ka ng paraan. Sabihin sa kanila na kami ay mayayaman. Sabihin mo sa kanila na babayaran natin ang lahat. Sigaw ni Ginang Asuncion habang naliligo ang kanyang mukha sa luha. Ang kanyang gulugulong buhok ay lalong magulo na parang taong nawala sa katinuan. Gayunpaman, nakayuko lang si Anton at umiiyak. Wala na siyang magagawa. Nagsimulang humila ng malakas ang mga pulis sa mga braso ng mag-ina para pilitin sila na ipagpatuloy ang paglalakad papunta sa labasan. Ang pagpapalayas na ito ay isang nakakaawa, ngunit kasiya siyang tanawin sa mga bisita na naisuklam sa simula pa lang sa kapalaluan ng pamilya ni Anton. Hinatak ng mga opisyal ang mga braso ni Anton at ni Ginang Asuncion nang malakas sa pilitang naglakad sa karamihan ng mga piling bisita na nakahanay sa magkabilang gilid. Patungo sa main door nagyuko ng malalim si Anton. Hindi siya nangahas na tumingin sa mga mukha ng kanyang business colleagues na laging nagpapuri sa kanya. Ang mga mukha nila ay puno ng kasuklaman, pamimintas at pagkasiya na nakita na nilang naipaghiganti ang manloloko. Inangat ng ilan sa mga bisita ang kanilang mga modernong telepono at nakuhanan ang pinakahihiyang eviction na ito. Ang pagkislap ng mga cellphone camera ay tumama kay Anton at kay Ginang Asuncion at nakakuha sila ng permanenteng alaala ng kanilang pagbagsak. Tingnan mo ang hambog na ito ngayon. Kahapon lamang kung umasta siya parang pinuno sa business world. Nalaman palang nagnanakaw sa asawa bulong ng isa sa tagumpay na mangangalakal. Tinigilan niya ang kanyang bulong upang mapakinggan ito ng lalaki. Ang mga mapanlait na bulong ay patuloy sa tainga ni Anton. Napansin niyang 1,000 karayom ay tumutusok sa kanyang dibdib. Ang palakad na kahihiyan na ito ay lalong mas masakit kaysa sa posas. Si Ginang Asuncion naman ay humihingi pa rin ng awa kay Danica na walang kahit katiting na simpatiya. Nanindigan si Danica. Wala nang reaksyon. Wala siyang intensyong tulungan ang pamilyang iyon. Kaya binayaan niya lang ang mga tagapagsiguro at kapulisan gawin ang kanilang trabaho. Hindi nagtagal, sina Anton at Ginang Asuncion ay naglaho sa likod ng malaking pinto ng hall ng pagdiriwang. Nung unti-unti nang nawala ang ingay, pinawalan ng hininga si Danica ang kanyang pagdusa ng 3 taon na pinipigil sa dibdib. Ngayon ang atensyon ng lahat na naroroon ay kay Danica. Tahimik pa ang room. Wala pa gustong magsimulang usapan. Sila ay nagmasid na may katapatan at pagkamangha. Ang payak na nakadress na babaeng ito ay parang naging tagapagtaguyod ng kapangyarihan at ang nakakatalo sa mga kaaway nila na walang hiningal. Si Rico ang mapagkakatiwalaang sekretary lumakad tungo sa buffet table at inabot ang wireless na mikropono. Ibinigay niya ito sa kanya na may kasamang tapat na paninindigan. Hinawakan ni Danica, lumipat sa center stage para malinaw sa lahat na makikita siya. Tumugon siya sa lahat ng manunood. Unti-unting nagmagaan ang kanyang pagmumukha at pinapabuti ang kalagayan nila at tagumpay ng pinuno. Maraming salamat po sa lahat na nag-imbita at bisita, kahit may maliit na disgrasya ngayon, nag-uumpisang speech ni Danica, mabuti at nakakapayapa. Sana ay palakihin natin at maging mahinahon na panatilihin ang katahimikan ng kwarto. At tumingin kina Don Arturo na nasa sulok na magiting na nagbabantay sa kanyang may-ari. Sinabi niya, ngayong gabi itong luxury hotel, wala na itong anumang koneksyon sa dating pamunuan ng pamilya. Pag-utos ko ang main signboard ay aalisin. Magbibigay tayo ng bagong imahe at pangangasiwa kasama na ang buong dangal. Hindi ako papayag ng fraud sa anumang paraan na kapagpahayag ng maayos at kapansin-pansin na sinabi. Nagpalakpakan sila ng malakas na malakas. Itinaas niya ang kamay niyang muli. Ipapaalala ko. Huminga ng malalim si Danica. Tuluyan ng binibitawan ang bigat ng mga pinagdaanan at pagdurusa. Bago na nating gawin ito bilang panimula, sinasabi kong ibibigay kong donate ang lahat na malinis na kita sa mga babaeng biktima ng domestic violence na walang mapuntahan upang may patibay sila sa trabaho at suporta sa batas. Na malalaman nila di sila nag-iisa. Napatahimik ng labis ang lahat at saka pumalakpak ng mahaba kasama rin si Don Arturo. Napapaluha ang iilan na laman nilang mabuting pinuno ang babae. Pinagpatuloy ang pagtutugtog nang makapagbigay pugay si Danica na naging ganap na mahalagang tao na walang parasitiko. Pagkatapos ng maraming buwan, ang kapalaran ay paikot-ikot. Isang nakakapaso at maalinsangang araw ng tag-init, sa kalsada na maluwag at marami umalikabok tuwing nagdadaan ang kotse. Sa gilid ay may 2 presong nagwawalis ng kalsada gamit ang walis tingting at nakasuot sila ng kumupas na uniforme ng preso na kulay kahel.
Sila ay sina Anton at Ginang Asuncion. Dahil sa paghatol ng pagkabilanggo na ipinataw sa kanila, nagseserbisyo sila sa komunidad kapag tanghali sa pagbabantay ng warden. Si Anton na noon ay nakabihis mayaman ay payat na dahil sa init, samantalang si Ginang Asuncion ay umuubo-ubo at nawala na ang luho. Kahit pagod, patuloy pa ring nagtatalo dahil sa nangyari sa buhay. Ikaw ang nagpahirap, di mo inaalagaan, nag-abuso at nagsayang ng pera. Ito ang kanilang naging panlipunang parusa na kailangan nilang pagdusahan. Isang luxury car kumikinang ay dumaan nakatapak ng puddle, tumalsik sa mag-ina na namamalimos. Nilingon ni Anton at doon tahimik sa leather seat si Danica na masaya binabasa ang report na niwala pakialam sa labas. Nakuha niya ng masakit na huling patunay. Totoo ang karma at pinili niyang basura si Danica noon at siya'y naging basura ngayon. Maraming salamat at matatapos na po rito at mabigyan kayo ng aral na sa bawat masamang gawain ay may karma. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang bell button para updated kayo sa Puso at Ako.